Tara guys, samahan nyo ako. Magluluto tayo ng adobo, Shanghai style. So ito na nga, dahil hindi sila mahilig maglagay ng maraming ingredients, ito ang ginawa ko. Pinakuluan ko muna sa luya at pagkatapos saka ko huhugasan sa malamig na tubig. At pagkatapos kong mahugasan ito, hiniwa-hiwa ko lang at ayan, nilagay ko na sa kawali. At pagkatapos, takpan lang natin ito hanggang sa lumabas yung sarili niyang mantika. At bali-balik ta rin lang natin para hindi masunog. So ayun na nga guys, medyo brown na siya kaya pwede na nating ilagay yung mga ingredients. Ayan, ilagay ko na yung luya at isinunod ko na rin yung star anise. At pagkatapos, isunod na rin natin yung dahon ng sibuyas. So ayan guys, maglalagay na tayo ng toyo. At dahil home cooking lang tayo, nakadepende yan sa ating panlasa ang kung gaano kadami yung ating ilalagay na toyo. At nga pala guys, habang naglalagay tayo ng toyo, hinaan natin yung apoy para hindi ito masunog. At bali-balik ta rin din natin yung karne para ma-absorb niya yung toyo. Ayan guys, maglalagay nga pala tayo ng brown sugar. Same procedure lang ulit tayo guys, bali-balik ta rin lang natin ulit pagkatapos nating lagyan ng asukal para ma-absorb nito ang lasa. Take note guys ha, mahina lang yung apoy para hindi ito maglasang sunog. So ayan na guys, medyo dry na yung ating sauce kaya pwede na nating lagyan ito ng tubig para pampalambot dun sa ating meat. So ayan na nga guys, maglalagay na tayo ng tubig. Ipapantay lang natin ang tubig dito sa ating karne. At pagkatapos, lakasan lang natin yung apoy para kumulo at pagkakulo, lagyan na natin ito ng Coca-Cola. At kapag nailagay na ang cola, pakuluin ng isang beses sa malakas na apoy. Pagkatapos, hinaan na ito para slow cooking na siya hanggang sa lumambot at unti-unting lumapot ang sauce niya. So, ayan na nga guys, paluto na yung ating adobo Shanghai style. Ayan na, luto na yung ating adobo. Ready to serve na guys. Let's eat na po. Thanks for watching guys and see you on my next video. Bye-bye.